Magandang umaga ulit sa inyo mga kapatid, sa mga Bible study namin, sa mga bisita, sa mga kapatid namin na nako-connect via Zoom. Nasa oras na tayo para pasimulan ang unang bahagi ng ating pagpupulong, ang pahayag pangmadla. Pasuyo po, kung nasa kalagayan kayo, magsitayo tayo para sa higit na kapurihan ng Diyos na Jehova, habang inaawit natin ang awit bilang 162. Kailangan po ang Diyos. Pasuyo sa ating monitor. Bakit ba tayo nabubuhay?
Sasagutin ang tanong na yan sa pahayag na ito. Ang tema ng kanyang pahayag, ang tunay na dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Ulitin ko yung pahayag. Paksa, ang tunay na dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Ipapahayag sa atin ito ng naanyayaan natin tagapagsalita mula pa sa JP Rizal Congregation, Makati City. Siya ay si kapatid na Mark John Alan. Pasuyo, Brother John, Mark. Nakapag-tour na po ba kayo sa isang factory? So ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, imagine natin, kunyari, inanyayahan tayo ng ating best friend na pumunta dun sa kanyang bagong tayong factory. Pagdating mo dun, nagulat ka kasi napakalaki pala ng factory ng kaibigan mo. Tapos pagpasok mo dun, namangha ka sa nakita mo kasi napakaraming malalaki at maliliit na mga makina. Namangha ka kasi talagang napaka-organized at napakaganda ng loob ng factory. Tapos nakikita mo kung paano nagtutulungan yung mga makinang ito para unti-unti nilang mabuo yung produkto. Hindi po mga kapatid, kapag nakakakita tayo ng mga ganitong bagay, talagang nasasabi natin, talagang napakahusay ng gumawa ng bagay na ito. Ang ating pong universo ay para rin isang napakalaking factory. Binubuo po ito ng malalaki at maliliit na mga planeta at mga bituin. Naisip niyo po ba kung gaano talaga kalaki yung ating universo? Isipin ng mga kapatid, meron kang hawak na buto ng mansanas, tapos ilalagay mo siya sa isang basketball court. Ganun lamang kalaki yung planetang lupa kung ikukumpara sa ating araw. At isa lamang ang araw sa bilyong-bilyong mga bituin na makikita po natin sa ating kalawakan. At isipin niyo po kapag iniisip natin kung gaano talaga kalawak yung ating universo at kung gaano po ka-organize yung mga bagay sa universo, talaga nagtutulungan yung mga ito para maging payapa yung kalawakan. Kapag iniisip natin yan, hindi ba talagang nakakamangha yung pagkakagawa sa ating universo? Yan. Ngayon, tuloy natin yung tour sa factory. Habang naglalakad ka dun sa factory, meron kang napansin isang maliit na kwarto. Nakalagay, special room. Sa pagpasok mo doon, may nakita kang isang napakaliit na makina. Ngayon, naging curious ka ngayon. Napaisip ka, sa dami ng malalaking makina sa factory ito, ano kayang silbi nitong maliit na makinang ito? Meron kaya itong purpose? Ganyan na ganyan din po yung tanong ng maraming tao sa ngayon. Sa dami po ng kamangha-manghang bagay sa ating universo, meron din kaya tayong purpose? Bakit kaya tayo narito? Meron kayang halaga? Yung buhay natin. Kaya sa pahayag pong ito, sasagutin po natin yung tanong na iyan. Alamin natin yung tunay na dahilan kung bakit po tayo nabubuhay. Pero pag-usapan muna natin yung ating planetang lupa. Meron bang layunin yung pagkakagawa sa ating planeta? O meron bang may lalang talaga sa ating planetang lupa? Kung babalikan po natin kanina yung factory, sino kaya makakasagot dun sa tanong natin, dun sa maliit na makina? O syempre, yung mismong may-ari, o yung kaibigan natin, o kaya yung mismong gumawa ng factory. Yan, kaya ganoon din po yung gagawin natin para malaman natin yung sagot sa mga tanong natin tungkol sa lupa, alamin natin mismo yung sagot ng mismong may likha nito. Basahin po natin mga kapatid. Pakisuyo po, Isaiah chapter 40, verse 26 at 28. Isaiah chapter 40, verse 26 and 28. Sabi po dito, tumingala kayo sa langit at tingnan ninyo, sino ang lumalang sa mga ito? Siya ang nagbibigay ng utos sa hukbo nila at binibilang niya sila. Tinatawag niya silang lahat sa pangalan. Dahil napakalakas niya at kamangha-mangha ang kapangyarihan niya, walang isa man sa kanila ang nawawala. Doon naman po sa 28, sabi, hindi mo ba alam? Hindi mo ba narinig? Si Jehovah, ang mailalang ng lahat ng nasa lupa, ay Diyos magpakailanman. Hindi siya napapagod o nanlulupaypay, hindi maaabot ng isipan ang kanyang unawa. Malinaw yung sagot ng Biblia. Na ang Diyos na Jehovah ang siyang mailalang ng lahat ng bagay. At hindi lang po niya basta nilalang yung mga bagay na ito. Doon sa teksto, binanggit din dyan, bilang na bilang ito ng Diyos na Jehovah at meron pa silang mga pangalan. O hindi po ba tayong mga tao, minsan kahit yung mga bagay na walang buhay, kapag importante sa atin, binibigyan natin ng pangalan. Diba? Maka yung kotse natin, may sariling pangalan, mga gadgets natin.
Pinapakita lang niya na importante sa atin yung mga bagay na yun. Kaya ganoon din po ang Diyos na Jehovah. Pinapakita lang yan na hindi lang niya basta nilalang yung mga bagay-bagay. Napaka-importante na to sa Kanya at meron siyang magandang layunin sa mga ito. Pero nakakalungkot po sa kabila po ng mga bagay na ito, nahihirapan yung mga tao na tanggapin yung turong ito. Nahihirapan silang isipin na talagang merong may lalang at meron talagang layunin yung buhay. No, kasi naaapektuhan po sila ng mga paniniwala ng iba't ibang mga tanyag ng mga tao. Pero kung pag-aaralan po pala nating maigi yung ating universo, yung mga nilikha ni Jehovah, higit na po tayo makukumbinsi na talagang pinag-isipan at meron talagang purpose o meron dahilan yung pagkakadesenyo sa mga ito. Ikuha po tayo ng isang example po. No? Pag-usapan po natin yung eksaktong pwesto ng ating solar system at ng ating lupa. Ano po yung naiisip niyo mga kapatid na ideal place para tumira? O baka yung iba sa atin, siguro maganda sa Tagaytay, kasi malamig doon, maganda yung simoy ng hangin. Tapos medyo malapit lang siya sa city, kaya madali siyang puntahan. O baka yung iba naman gusto sa Baguio, mas malamig, mas tago, mas malayo sa city. Pero mas presko yung hangin. O baka yung iba gusto sa ibang bansa naman. Yung ating pong lupa at ang ating solar system, meron din po itong perfect address. Meron itong masasabi nating syudad at meron din itong street. Yung solar system po natin, may hahalin tulad po natin ito sa isang perfectong lungsod o city. Ayon po sa mga scientists, yung ating pong solar system ay nasa bahagi ng Milky Way na tinatawag pong habitable zone. Sabi po nila, hindi po sobrang layo, hindi rin sobrang lapit dun sa gitna ng Milky Way galaxy. Tapos yung mga elements, mga chemicals na kailangan para masupport o magkaroon ng buhay dun sa isang lugar, sabi nila, eksaktong-eksakto lang din yung dami. Sabi pa nga po nung isang magazine na Scientific American, nakatira tayo sa pinakamagandang lote. Nakita po natin, napakaganda ng address o ng pwesto ng ating solar system. Kamusta naman yung kalye o street? Ito naman po yung ating orbit. Meron din po itong perfectong orbit, perfectong kalye. Meron po itong distansya, 150 million kilometers mula sa araw. Hindi po siya sobrang layo, hindi rin siya sobrang lapit. Tapos yung hugis ng orbit natin, pabilog po siya, Kaya hindi po tayo masyadong napapalayo sa araw. At kung sakali pong magbabago yung distansya ngayon, magiging imposible po yung buhay dito sa lupa. Kaya nakita natin, maganda yung ating city, maganda rin yung street. Ano pa kayang maganda sa isang perfect na location para tumira? O baka naisip nyo, siguro maganda rin kapag maganda yung kapitbahay natin. Meron din po tayong isang napakahusay at espesyal na kapitbahay. Ito po yung ating buwan o yung moon. Yung moon po natin o yung buwan, ito po yung pangunahing dahilan kung bakit meron po tayong mga iba't ibang season sa ating mundo. Dito sa Pilipinas, meron tayong dalawang season po. Meron tayong tag-araw, tapos meron tayong tag-ulan. Sa ibang bansa naman, meron pang winter, tapos meron pang fall. At lahat ng iyan, ng mga seasons po na iyan, na-enjoy natin na yan. At lahat pong iyan ay dahil po sa ating buwan. At kung magbabago po yung disenyo ng buwan, kung sabi po ng ilang mga eksperto, katakot-takot na pagbabago sa klima yung pwede nating maranasan po. At pwede pa nga maging imposible yung buhay sa ating planetang lupa. Kaya nakita natin, talagang napaka-espesyal at napakahusay ng ating kapitbahay na buwan. Kamusta naman yung ating planetang lupa? Ayan. Isipin niyo po mga kapatid, ano kaya mangyayari sa isang lugar kapag pinutulan mo ito ng supply ng hangin, supply ng tubig, tapos babarahan mo yung mga imbornal? Baka isipin nyo, wala pong mabubuhay dyan. Pero kung iisipin po natin, yung ating pong planetang lupa, wala rin naman nagsusupply sa kanya ng tubig, susupply ng hangin, tapos wala naman siyang drainage system, pero nananatiling balanse yung ecosystem ng ating planetang lupa. Dahil po ito dun sa ating perpektong mga siklo. Meron tayong unlimited supply ng tubig dahil sa water cycle, may unlimited din tayong supply ng hangin dahil sa oxygen cycle, tapos meron din po tayong decomposition na ginagawa yung ating lupa. Kaya kahit magtapon tayo ng mga basura, ay ina-absorb ito ng lupa at ginagawa pang ang pataba para dun sa mga halaman. Kaya kung pag-iisipan po natin, mula dun sa kamangha-manghang disenyo ng ating lupa, mati yung kanyang perfect na location, address sa ating kalawakan.
at yung kakayahan ng ating lupa na maging balanse yung kanyang ecosystem. Patunay lamang ito na meron talagang malalim na dahilan yung pagkakalalang sa ating lupa. Kaya ano nga ba talaga yung dahilan kung bakit nilalang ang lupa? At tanungin po natin mismo ang Diyos na Jehovah sa Biblia. Doon po sa Isaiah chapter 45, verse 18. Isaiah chapter 45, verse 18. Sabi po dito, dahil ito ang sinabi ni Jehovah, ang may lalang ng langit, ang tunay na Diyos, ang gumawa sa lupa, ang may likha nito na nagpatatag dito, na hindi lumalang nito ng walang dahilan, kundi lumikha nito para tirahan. Ako si Jehovah at wala nang iba pa. Nakita natin, no, na nilalang ng Diyos na Jehovah ang planetang lupa para maging permanente ang tirahan ng mga tao. O sa dami po ng mga na-discover ng mga tao na planeta sa ating kalawakan, nag-iisa lamang yung lupa na talagang katangi-tangi na kayang sumuporta ng buhay. Pero sa kabila po ng mga matitibay na ebidensyang ito, yung mga tao, nagsisikap pa rin silang maghanap ng pwede nating matirahan bukod sa ating planetang lupa. Kasi iniisip po nila na darating yung panahon ay magiging imposible na po yung buhay sa ating planeta. Pero ito ba talaga yung mangyayari? At hahayaan ba ito ng Diyos na Jehovah? No, binabanggit niya po doon sa Awit chapter 104 verse 5 na hindi kailanman hahayaan ng Diyos na Jehovah na masira ng tuluyan ang ating mundo. No, hindi po niya hahayaan na masira yung kanyang masterpiece dahil lamang sa gawa ng mga tao at hindi ng mga likas ng mga sakuna. Kaya ngayon, nakita na natin na ito pala yung dahilan kung bakit nilikha yung lupa. Dumako naman po tayo sa ating mga tao. Yamang nilikha ni Jehovah yung ating napakagandang lupa. Kamusta kaya tayong mga tao? Ano kaya yung layunin naman ng ating buhay? Pero siguro magandang tanungin natin, talaga bang may layunin yung buhay? Kung pag-aaralan din po natin yung ating katawan, tayong mga tao, makakakita rin po tayo ng mga dahilan, ng mga nakakakumbinsing ebidensya na talagang mayroong pong purpose o mayroong layunin yung ating buhay. Isa pong example dyan yung ating DNA. Siguro marami po sa atin familiar na po sa salitang ito. Yung DNA po natin, ito po yung nagdidikta kung ano yung magiging kalalabasan natin. Para po itong isang blueprint ng buhay. Nakalagay dito kung ano yung magiging itsura mo, magiging kulay mo, magiging characteristics mo, yung height mo, lahat ng bagay tungkol sa iyo, nandoon sa DNA. At alam niyo po ba kung gaano ito kalaki? Meron po itong laki na 5 micrometer o kaya naman 0.002 inches. Napakaliit po ano. Pero lahat ng information para mabuo tayong mga tao, nandoon sa napakaliit na bagay na iyan na kailangan pa po ng microscope para lang mabasa. Kaya ngayon po mga kapatid, isipin ito, ano kayang iisipin nyo kapag meron kayong nakitang isang maliit na manual book na merong 1,000,000 pages, tapos meron siyang instruction kung paano bubuuin yung isang makina na merong 1,000,000,000 pieces. Iisipin nyo ba na walang silbi yung manual kahit na sobrang liit niya? Hindi, di ba? Baka gusto nga natin itago iyon. Papahalagahan pa nga natin yung mapakaliit na manual na iyon. Kaya ganyan din po sa ating mga tao. Talagang mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na mga bagay, ang Diyos na Jehovah ay lumalang ng walang o na mayroong dahilan. Palaging mayroong dahilan at malalim ang layunin ng Diyos na Jehovah para dun sa mga tao. Ngayon, baka isipin natin, kung gayon, para ba tayong mga hayop? Kasi yung hayop, di ba, may DNA din naman sila. Malaki po yung pagkakaiba ng mga tao kumpara sa hayop. Kasi yung mga hayop po, sila po ay gumagalaw base lang sa kanilang instinct po. Tayong mga tao, meron din tayong instinct, pero meron po tayong kakayanan na kilalanin at sambahin ang ating Diyos na Jehovah. Yung napaka-espesyal po ng pagkakagawa sa atin na Jehovah. Gaano siya ka-espesyal? Basahin po natin, mga kapatid. Genesis chapter 1, verse 27. Genesis chapter 1, verse 27. Sabi po dito, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos ay nilalang niya sila na lalaki at babae. Doon sa teksto, sabi dyan,
nilalang tayo sa larawan ng Diyos na Jehovah. Ibig pong sabihin yan, yung mga katangian ni Jehovah na meron siya, meron din tayo noon. Yan. Makakapagpakita po tayo ng katarungan, karunungan, pag-ibig, tapos binigyan niya rin tayo ng kalayaang magpasya. O meron tayong kakayahang lumikha ng mga bagay-bagay. Nasisiyahan din tayo dun sa mga nakikita natin. At higit sa lahat po, binigyan tayo ng Diyos na Jehovah na matinding pagnanais na matuto mula sa Kanya. Kaya nakita po natin, yamang nilikha ni Jehovah yung ating planetang lupa para maging tirahan natin, at gayon din po, nilalang tayo ni Jehovah ayon sa Kanyang larawan. Ang pinapakita lang na ito sa atin, na layunin talaga ng Diyos ni Jehovah na mabuhay ang mga tao magpakailanman sa isang paraisong lupa. Pero baka maisip naman natin, basta lang ba tayo nilalang ni Jehovah? O sige, dyan na kayo sa earth, dyan na kayo sa lupa, mag-exist na kayo dyan. Ganun lang ba yung ginawa ni Jehovah sa atin? O hindi po, Nung lalangin po ni Jehovah, yung unang mga tao, sila Adan at Eva, hindi lang niya po sila basta nilagay doon. Meron siyang binigay na isang napakagandang utos or atas o isang trabaho sa kanila. Anong klaseng trabaho yon? Ibasahin po natin mga kapatid. Genesis chapter 1, verse 28. Yan. Genesis chapter 1, verse 28. Nandiyan na po kayo, sabi dyan, gayon din pinagpala sila ng Diyos at sinabi, magpalaanakin kayo at magpakarami, at pamahalaan ninyo ang mga isda sa dagat, at punuin ninyo ang lupa at pangasawaan niyon, at pamahalaan ninyo ang mga isda sa dagat at lumilipad na mga nilalang sa langit, at bawat buhay na nilalang na gumagala sa ibabaw ng lupa. Nakita po natin, binigyan sila ng Jehovah ng isang napakagandang gawain. Sinabi doon, kailangan nilang alagaan ang buong lupa. Punuin niyo ng kanilang mga anak, at gawing paraiso ang buong lupa. Pero meron po tayong matututunan sa teksto ngayon. Pansinin ito mga kapatid. Pwede naman sanang i-program ni Jehovah kay Adan at Eva. Pagkalalang niya, automatic gagawin na nila yung mga utos na yon. Pero, mas pinili ng Diyos na Jehovah na sabihin ito sa kanila ng personal. Mapansinin din, pwede namang gumawa sa Jehovah ng maraming tao. Di ba? Tapos gawin na niyang paraiso yung buong lupa. Pero, binigyan niya sila ng kakayahang lumikha ng buhay, at gayon din, binigyan niya sila ng pagkakataon na magkaroon ng parte sa kanyang layunin sa lupa. At hindi lang po yun mga kapatid. Sa Genesis chapter 3 verse 8 po, pinapakita rin doon na hindi lang basta minsan na nakipag-usap si Jehovah sa kanila. Pinapakita ng teksto doon na madalas silang kinakausap ni Jehovah. Ano yung ipinapakita sa atin ito? Tinuturo nito sa atin na talagang interesado si Jehovah doon sa mga tao. Talagang naglalaan siya ng panahon para kausapin sila. Gayun din, gusto niya na magkaroon ng malapit na kaugnayan yung mga tao sa Kanya. Kaya nakita natin mga kapatid, di ba? Napakaganda ng layunin ng Diyos na Jehovah para sa mga tao. Pwede po silang mabuhay magpakailanman sa isang napakagandang paraisong lupa kung sila po ay patuloy na magiging masunurin sa Kanya. Pero nakakalungkot, hindi ito yung nakikita natin sa ngayon. Yung mga tao po ay tumatanda, nagkakasakit, at namamatay. As yung ating planetang lupa, nakikita natin talagang unti-unti na rin siyang nasisira. Kaya ang tanong, bakit nga ba ito nangyari? Gaya po ng natalakay natin kanina, binigyan po ni Jehovah silang Adan at Eva ng kalayaang magpasya o ng free will. Pero hindi po ito ginamit nila Adan at Eva sa tamang paraan. Ngayon, baka maitanong nyo, di po ba Brad, perfect sina Adan at Eva? Bakit kaya sila nagkamali? Ang totoo po niya mga kapatid, ang Diyos na Jehovah lamang yung sakdal sa ganap na diwa. At yung kasakdalan po ng mga nilalang ni Jehovah, meron po itong hangganan. Nagiging sakdal po ang isang bagay o ang isang nilalang ni Jehovah kapag tinutupad nito yung layunin nito. O bigay po tayo example. Yung ating araw. Ano po ba ang trabaho ng araw natin? O nagbibigay po ito ng init, bibigay siya ng liwanag, energy. Ginagawa po ba ito ng araw natin sa ngayon? Oo. At dahil ginagawa niyo yun, perfect ang araw. Yung gravity. Ano bang trabaho ng gravity?
Ang trabaho ng gravity, hatakin yung mga bagay-bagay, pababa. Di po ba? Ginagawa ba ito ng gravity ngayon? Oo naman. Kasi kung hindi, wala po tayo ngayon sa bulwagang ito. Kaya naman, yung gravity, perfect din siya. Kamusta yung mga tao? Ano ba yung layunin sana ni Jehovah nang likhain niya yung mga tao? Layunin ni Jehovah na magkaroon ng matatalinong tao sa lupa na mayroong kalayaang magpasya kung saan kung gusto nila na magkaroon ng pag-ibig sa Diyos na Jehovah at gawin yung kanyang mga daan, dapat po silang sumunod kay Jehovah hindi dahil sa nakaprogram sila, kundi gusto nila. Galing sa puso nila mismo. Kaya naman kung sila Adan at Eva po, wala silang capability o kakayanan na sumuway kay Jehovah, hindi sila matatawag na perfect. Yan. And tanong ngayon, bakit kaya pinili ni Adan na sumuway? Iniisip kaya niya na mapapaganda yung buhay niya kapag sumuway siya kay Jehovah? O hindi naman po. Si Adan po ay pumayag dun sa kagustuhan ng kanyang asawa. Pinapakita lamang nito na mas gusto ni Adan na paluguran si Eva kaysa sa Diyos na Jehovah. Kaya naman, pinapakita lamang nito na si Adan ay sumuway ng kusa. Hindi dahil sa hindi siya perfect. Kaya anong ginawa nila Adan at Eva? Kinain nila yung pinagbabawal na Jehovah na bunga. Ang resulta, pinalayas po sila sa Hardin ng Eden, kalaunan, tumanda, nagkasakit at namatay. At dahil po pinanganak na tayo, magkatapos magkasala ni Adan at Eva, namana po natin yung kanilang di perpektong katawan. Kaya naman tayo ngayon ay tumatanda rin, nagkakasakit, at namamatay. Pero ang tanong ngayon, ibig bang sabihin na bigo ang Diyos ni Jehovah sa kanyang layunin? At tingnan po natin yung isang malinaw na sagot ng Biblia. Sa Isaiah chapter 55, verse 10 at 11. Isaiah chapter 55, verse 10 and 11. Ang sabi po dito, dahil kung paano ang ulan at niebe ay bumubuhos mula sa langit at hindi bumabalik doon hanggang sa madilig na mga ito ang lupa para tubuan iyon ng pananim at mamunga at magbigay ng binhi sa mga hasik at ng tinapay sa kumakain, magiging gayon ang salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin ng walang resulta, kundi talagang gagawin nito ang anumang gusto ko at siguradong magtatagumpay ito sa dapat nitong isakatuparan. Humalinaw yung binabanggit ng Biblia. Hindi kailanman nagbago yung layunin ni Jehovah. Kung ano yung mga sinabi niya noon na gusto niya mangyari sa mga tao at sa ating planetang lupa, ayun pa rin ang gusto na mangyari ng Diyos ni Jehovah. Napansin niyo po sa teksto, saan niya ikinumpare yung kanyang salita? Dun sa isang siklo na ina-expect natin talagang mangyayari. Yung pag-ulan o yung sa niebe. Isipin niyo mga kapatid, kapag po ba kumukulimlim na, as parang feeling niyo uulan, iisipin niyo kayang, di ko na muna kukunin yung sinampay ko, siguro di naman siya mababasa. Hindi, di ba? Isipin natin, expect natin, kapag umulan, talagang mababasa yung lupa. At lahat ng nasa labas, talagang mababasa. Expected na natin na mangyayari yun. Kaya ganyan din po ang Diyos na Jehovah. Kapag may lumabas sa kanyang bibig, ng mga salita, expected na natin, mangyayari iyon. Hindi iyon kailanman mababali o masisira. Kaya ano pang gagawin ng Diyos na Jehovah? Ibabalik ng Diyos na Jehovah yung original na layunin niya sa ating lupa. Maninirahan doon yung mga taong mga masunurin sa Kanya at titira sila po roon magpakailanman. At kamusta yung mga hindi susunod sa Diyos na Jehovah? O sila po ay aalisin sa planetang lupa. At kasama na rin dyan yung mga nagpapahamak at sumisira sa ating planeta. Kaya ito ngayon yung magandang tanong. Kamusta kaya ngayon yung buhay natin? Ibig bang sabihin nito na talagang nabubuhay na lang tayo? Na parang inaantay na lang natin na mangyari yung kalooban ni Jehovah? Hindi kaya tayo pwedeng maging masaya habang nabubuhay tayo ngayon? Yung mga tao sa ngayon po, sinisikap nila na mabuhay, maging masaya yung kanilang buhay. Kaya ano bang ginagawa nila? Nagpapakasarap sila sa kanilang buhay. Tapos marami yung gustong-gustong yumaman. Yan, tapos gusto nila maging sikat na sikat sila. Pero kamusta yung resulta? Marami po sa kanila talagang dismayado lamang sa huli. Kaya ngayon, ano kaya yung pwede nating gawin habang inaantay
yung mga pangakong ito ng Diyos na Jehovah para maging masaya tayo ngayon pa lang, no, dito sa planetang lupa. Ngayon, kung babalikan po natin sina Adan at Eva, sa tingin niyo po, magiging masaya kaya sila kung sumunod sila sa Diyos na Jehovah? Kung talagang nakinig lang kaya sila sa Diyos na Jehovah, tingin niyo kaya magiging mas masaya yung buhay nila? Siyempre po, ang sagot natin dyan, oo. Kaya naman, kung gusto po natin maging makabuluhan at masaya yung ating buhay, kailangan po natin itong iayo dun sa kanyang layunin. At ano ba yung layunin ni Jehovah sa mga tao? O layunin ni Jehovah na magkaroon ng malapit na kaugnayan sa mga tao at na mapuno ang lupa ng matatalinong tao na magpapasya na mahalin siya nang mula sa puso. Kaya ito ngayon yung tanong, posible ba ito kahit hindi po tayo sakdal? Maganda po, basahin natin yung mismong sinasabi ng Biblia. Pakisuyo po, no? Santiago, Kabanata 4, talata 8. Santiago chapter 4, verse 8. Sabi po dito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at linisin ninyo ang puso ninyo, kayong mga hindi makapagpasya. Kaya posible ba na makalapit sa Diyos? Oo naman. Posibleng posible. At ito mismo yung gustong-gusto ni Jehovah na gawin niya o na gawin nating mga tao. Hindi na inaantay ni Jehovah na maging perfect tayo para gawin ito. Ngayon pa lang, ay inaanyayahan na niya tayo na lumapit sa Kanya. Kaya ano yung pwede natin gawin? Pwede po natin gamitin yung ating free will o yung kalayaang magpasya, yung nasundin ng Diyos ni Jehovah, wala po sa ating puso. Yan. Ang tanong, talaga bang magiging makabuluhan at masaya ang buhay ko kung gagawin ko ito? Pansinin po yung binabanggit ng isang karakter sa Bible. Sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, verse 13. At tingnan natin, ano ba yung naging conclusion niya sa kanyang buhay? Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Sabi po dyan, pagkatapos kong masabi ang lahat ng ito ang punto. Matakot ka sa tunay na Diyos at sundin mo ang utos niya. Dahil ito ang obligasyon ng tao. Ang nagsulat po ng mga pananalitang ito ay isang klase ng tao na naabot na lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan. At napansin niyo po kung ano yung conclusion niya. Ang tanging paraan lang para maging masaya yung mga tao, sabi diyan, matakot sa Diyos, tuparin yung kanyang mga utos. At ito po yung obligasyon nating mga tao. Ngayon, ano kayang ibig sabihin ng mga pananalitang ito? Ang pagkatakot po sa Diyos ay hindi naman po nangangahulugan na natatakot tayo kasi baka parusahan tayo ng Jehovah. Ito po yung pagkatakot na hindi po natin mapasaya ang Diyos na Jehovah. Sinabi din doon na tuparin yung kanyang mga utos. No. Ang mga utos ng Diyos na Jehovah, ito po yung nagsisilbing gabay po sa ating buhay. Hindi naman ito ginawa ni Jehovah para sa Kanya. Ginawa niya ito para maging masaya at makabuluhan ang buhay natin. At sinabi rin dun sa dulo, ito raw po yung ang obligasyon natin bilang mga tao. Bakit kaya ito tinatawag na obligasyon? Siguro sa ating mga anak po, tayo mismo, tayo mga anak. Diba gustong-gusto natin tulungan yung mga magulang natin? Baka hindi pa nga nila sinasabi, ay wag mo na kaming tulungan anak. Tingnan mo na lang yung sarili mo. Pero tayo, bilang mga anak, gustong-gusto natin, natulungan pa rin sila. Bakit? Kasi feeling natin, obligation natin siya. Malaki yung utang natin sa kanila. Kaya ganyan din po ang Diyos na Jehovah. Na obligasyon natin, natuparin yung kanyang mga utos dahil nararapat lamang si Jehovah sa ating pagsamba o sa ating pagsunod. Kaya naman kung gagawin po natin ang mga bagay na ito, tsak na magiging masaya at makabuluhan po ang ating buhay. At ano kayang magiging pagpapala kapag patuloy natin sinunod ang mga bagay na ito? Nung po sa huling teksto natin, sa Awit 37:34, ito yung pangako niya. Awit chapter 37, verse 34. Umasa ka kay Jehovah at tumakad ka sa kanyang daan, at itataas ka niya at mamanahin mo ang lupa. Kapag nilipo lang masasama, makikita mo iyon. So, pinapakita sa atin ng tekstong ito na kung ang isa ay patuloy na susunod sa Diyos na Jehovah at magtitiis hanggang sa maisakatuparan niya yung kanyang layunin, lahat ng mga taong naging masunurin sa Diyos na Jehovah ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan
at mabubuhay sila sa isang paraisong lupa magpakailanman. Kaya hindi ba napakaganda ng pangakong ito, mga kapatid, mga kaibigan? Kaya babalikan natin ngayon yung pamagat ng ating pahayag. Masasagot na kaya natin ito? Sa pahayag na ito, marami tayong natutunan. Halimbawa, nalaman natin na hindi lang basta nilalang ni Jehovah yung ating planetang lupa, kundi meron siyang layunin dito. At ano iyon? Layunin ng Diyos na Jehovah na mabuhay tayo magpakailanman sa isang paraisong lupa. At gusto niya, na ibigin natin siya. At gayon din, magiging makabuluhan at masaya lamang ang buhay natin kung iaayon natin ito sa kanyang layunin. Sa mas maikling pananalita po, naririto at nabubuhay tayo para gawin ang kalooban ni Jehovah. At iyan, ang tunay na dahilan kung bakit po tayo nabubuhay. Maraming salamat po. Maraming salamat, no, Brother Mark Jan Alan, sa isang napapanahon at nakapagpapatibay na pahayag. Tunay na nalaman namin ang tunay na dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, ang pag-aaral ng Magasingang Bantayan. Ang topic, maghanda para sa mga hamon pagkatapos ng bautismo. Pangangasawaan ito ni Brother Easy Pariliaga at ang kanyang tagabasa, si Brother Junel de Los Angeles. Muli, malugod kayong tinatanggap sa ating ikalawang pagpupulong sa umagang ito, ang pag-aaral ng Biblia gamit ang Magasingang Bantayan. Napakaganda ng pahayag na narinig natin. Isa sa paraan para mapalugdan natin si Jehovah o dahilan, layunin para tayo nabubuhay ay sambahin siya, di ba? So, isa yung hakbang, yung pagpapabautismo. Iugnay natin yun mamaya. Ngayon, pasimulan natin yung ating pag-aaral sa pag-awit. Sama-sama tayong umawit ng awit bilang 99. Kung kayo ay nasa kalagayan, maaari kayong tumayo. Ang pamagat, ang ating buong kapatiran, hango sa Apokalipsis 7:9 at 10. Ang pamagat ng ating araling artikulo sa umagang ito ay maghanda para sa mga hamon pagkatapos ng bautismo. Noong nakaraang dalawang artikulo ay tinalakay natin may kinalaman sa kung bakit importante tayo magpabautismo, ang kahulugan nito, at maaari nating gawin kung tayo ay nagda-doubt magpabautismo. Ngayon, bautisado ka na.
Okay na ba yon? Tapos na ba ang mga problema mo? Wala na ba tayong dapat isipin pang iba? Sa katunayan, baka mas marami pa. Kasi habang tayo ay napapalapit kay Jehovah, lalong sinasamantala yun ng dyablo. Sa pagkakataong ito, makikita natin kung paano makakapaghanda ang mga Kristiyano para sa mga posibleng hamon pagkatapos ng bautismo nila. Oo, maaaring bawat isa sa atin may kanya-kanyang hamon. Ang ating temang teksto hango sa awit 17:5, ang sabi, manatili nawa sa inyong mga daan ang mga paako. Oo, gustong-gusto nating mangyari ang bagay na yan. Merong mga ilang senaryo na tatalakayin tayo sa umagang ito. Maaari kayong makarelate, maaaring naramdaman nyo na ito. At kung hindi nyo pa nararamdaman, may pagsasanggalang kayo ng pagkakaalam ng mga artikulong ito o ng mga kaalaman na to para hindi tayo matisod. Maganda yan. So, pasimulan natin ang pagtalakay sa para po 1 at 2. Tawagin natin si Brother De Los Angeles para basahin ito. Alam nating makakaranas tayo ng mga problema habang nabubuhay tayo sa mundo ni Satanas. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, magkakaroon talaga ng mga dahilan ng pagkatisod. Kaya mapapaharap tayo sa mga problemang posibleng magpahina ng pananampalataya natin. Halimbawa, baka matisod tayo dahil sa mga kapatid. Pero pwede nating paghandaan ang mga hamong iyan para makapanatili pa rin tayong malapit kay Jehovah. Kagaya iyan ang paghahanda para sa mga sakuna. Lagi tayong pinapaalalahanan na gawin iyan. Paano ba tayo naghahanda? Inaalam muna natin kung anong mga sakuna ang pwedeng mangyari sa lugar natin. Lalo nang mahalagang gawin iyan kapag bago lang tayo sa isang lugar. Pagkatapos, nagpaplano tayo at naghahanda para sa bawat sakuna. Pwede rin nating alamin ang mga posibleng mapaharap sa atin pagkatapos ng bautismo at paghanda ng mga iyon. Tutulong iyan para alam natin ang gagawin sa bawat sitwasyon at hindi maapektuhan ang kaugnayan natin kay Jehovah. Pag-usapan natin ang 3 posibleng hamon at kung paano natin mapaghahandaan ang mga iyon. Sa tanong sa para po 1 at 2, ano ang mga pwede nating gawin para mapaghandaan ang mga hamon pagkatapos ng bautismo? Ilarawan. Brother Belmonte. Gaya po ng sakuna, kapag napaghandaan ng isang bagong baptize, yung isang negative situation na posibleng ma-experience niya, may ingatan niya po kung paano mag-react. Kung matisod man siya ng kapatid, hindi magiging paurong sulong yung paglilingkod niya o kaya hindi siya lilipat ng congregations. Paano naman kung lilipat pa siya ng congregation, naranasan niya yun, hindi na siya dadalo. Kaya maganda yung binabanggit ng Kawikaan 21:5, ang maingat na pagpaplano ay nagdudulot ng mabuting resulta. Kaya hanggang maaga, pwede niya nang sanayin yung sarili niya na tularan sa Jehovah yung paraan ng pag-iisip ni Jehovah bago dumating po yung mga negatibong sitwasyon. Maraming salamat. Balik tayo dun sa paghahanda ng sakuna. Sa paghahanda ba ng sakuna, mapapaghandaan natin ang lahat ng klaseng sakuna? Sister Adriatico, Maybelline? Hindi po. So, kailangan po muna nating alamin kung ano po ba yung mga sakuna na pwedeng mangyari sa atin. Ganon din po sa kapag nabautismohan po tayo, kailangan alamin natin yung mga pwedeng possibilities na mangyari kung ano yung ikakatisod natin para makapag-prepare din po tayo. Yun, yung mga common lang ang mga kaya natin paghandaan. Brother Calso, iba pang punto. Yung binanggit sa ano ba ito, awit 70, yung temang teksto, temang teksto 17:5. Binanggit diyan ng mga daan, napakaganda ng tinutukoy ng salitang ito eh. Halimbawa, mayroong sakuna, ngayon bibigyan na tayo ng parang evacuation para makapag-evacuate ka sa isang magandang lugar, may daan na yan ituturo na sa yung daan na yon. Kaya kapag may mga hamon, katulad yan sakuna, alam mo na yung dadaanan. Kaya binanggit dito, manatili nawa tayo sa mga daan ng mga pako. Ang isa pang kasama sa daan na yan, yung prinsipyo ng Biblia. Kaya pagka yung prinsipyo ng Biblia, sinusunod mo yon, may ingatan mo ang iyong sarili pagdating sa mga hamon sa buhay. Yun yung parang guideline natin sa mga kumpanya nga, gumagawa sila ng mga earthquake drill, fire drill, para kabisado na kaagad kung ano yung magiging reaction natin at hindi ka na kayo mag-iisip kapag dumating yung sakuna ngayon. Tingnan natin yung isang sakuna na maaaring mapaharap ang isang bagong bautisado o
o kaya kahit sino na mga Kristiyano, nasaktan ka ng isang kapatid. Para po, Tres. Naaalala mo pa ba nung una kang dumalo at makita mo ang pag-ibig ng mga kapatid sa isa't isa? Siguradong nakatulong iyon para makumbinsi kang nahanap mo na ang katotohanan. Iyan din ang naranasan ni Blanca. Pero pagkatapos niyang mabautismuhan, may nangyaring hindi niya inaasahan. Ikinuwento niya, nasaktan ako sa pagtrato sa akin ng isang sister. Napansin ko rin na may mga negatibo siyang sinasabi tungkol sa mga kapatid. Hindi ako makapaniwala na magagawa iyon ng isang kapatid kasi alam kong sinisikap ng mga saksi ni Jehovah na maging mabait at mapagpayapa. Totoo, nagisikap ang mga kapatid na magpakita ng magandang katangian, pero hindi pa rin sila perpekto. Kaya posible talagang may magawa o masabi ang isang kapatid na makasakit sa iyo. Nakakalungkot, may ilan na huminto sa paglilingkod kay Jehovah dahil dyan. Para po, Tres, anong hamon ang pwedeng mapaharap sa atin sa kongregasyon? Okay, Shane. Ang pinakamalaking challenge sa loob ng congregation ay kapag may magawa or masabi ang isang brother or sister na hindi maganda or masakit para sa atin. Dahil kahit nagsisikap ang mga members ng congregation mag-cultivate ng good qualities, lahat tayo nagkakamali pa rin po. Very good. Bakit yung nasaktan ka ng kapatid ang unang karaniwan na problema na kinakaharap ng isang bagong bautisado o ng, in general, mga Kristiyano? Bakit ito yung una natin tinatalakay? Number 1 sa listahan, Sister Atamosa. Tulad din po kasi ni Bianca, di rin ako naging realistic sa mga inaasahan ko sa mga kapatid. May mga expectation kasi ako na dapat yung paggawi po nila at pagsasalita ay magbubunga na mabait at kapayapaan. Pero hindi pala dapat ganun. Kasi yung pagsusuot ng bagong personalidad ayon sa Efeso 4:23-24 ay patuluyan. Dapat pala mag-focus tayo sa pagsisikap ng mga kapatid na may pakita yung mabuting katangian upang hindi rin maapektuhan yung kaugnayan natin kay Jehovah. Maraming salamat. Brother Calzo, Jay. Iba kasi ang tingin noon nung mga nag-study, doon nag-aaral, doon sa mga matatagal na. So isipin nila, bakit hindi nila kinakapit yung turo ng Biblia? Feeling nila, perfect yung lahat ng mga saksi. Tandaan natin, nagkakamali rin tayo. Kaya wag natin tingnan yung kamalian, yung kahinaan ng bawat isa. Kasi hindi tayo makakatayo na mabuti sa paningin ni Jehovah. Maraming salamat. At ano yung nagiging resulta? Kapag napatingin ka, nakafocus ka doon sa mga negatibong bagay na yun. Bukod sa nagtatampo ka, nasasaktan ka. Sister Vasquez, Lilia. Baka nga dahil dun sa negatibong nakikita mo, baka huminto ka na. Kung dati kang Bible study, baka huminto ka na rin sa pagba-Bible study. Ngayon, kung ikaw naman ay unbaptized na, baka umalis ka na rin. Sabi mo, ito ba ang kinakapit nila? Ang ganda-ganda ng turo, pero ang nakikita ko, puro negative. Oo. Ngayon, tignan natin kung ano yung pwede natin gawin para pa 4 tayo. Ano ang pwede mong gawin ngayon para kapag may kapatid na nakasakit sa iyo, hindi maapektuhan ang kaugnayan mo kay Jehovah? Laging ipakita ang mga katangiang sinasabi sa Efeso 4:32. Kung sisikapin mong maging mabait at mapagmalasakit, may iwasan mo ang mga di pagkakaunawaan sa mga kapatid. Ngayon pa lang, pwede ka nang magpasya na magpatawad kapag may nagawang mali sa iyong iba. Paano mo magagawa yan? Pag-isipan kung gaano ka kadalas humingi ng tawad kay Jehovah at kung gaano siya kahandang patawarin ka. Kung pag-iisipan mo kung gaano kabait si Jehovah sa pagpapatawad sa iyo, magiging mas madali para sa iyo na patawarin din ng iba. Basahin natin Efeso 4:32. Sino nais bumasa? Sister Cantos? Jam? Maging mabait kayo sa isa't isa at tunay na mapagmalasakit at lubusan ninyong patawarin ang isa't isa kung paanong ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay lubusan ding nagpatawad sa inyo. Maraming salamat sa tanong natin. Ano ang pwede mong gawin ngayon para kapag may kapatid na nakasakit sa'yo, hindi maapektuhan ang kaugnayan mo kay Jehovah? Sister Manalo. Tawag tayo unbaptized publisher.
sabi nga po na huwag tayong mag-focus sa anumang bagay na maapektuhan yung kaugnayan natin sa bawat isa at yung kaugnayan natin sa Diyos na Jehovah. Sabi nga sa Efeso 4:32, dapat nating panatilihin ang pag-ibig, maging mapagmalasakit, pagpapatawad at maging magiliw sa pagsasalita kung paanong ganun din ang ginawa ng Diyos na Jehovah sa pamamagitan ni Hesus Kristo na patawarin din tayo. Maraming salamat. Narinig niyo lahat, mga kapatid, yung teksto? Bakit mahirap pa rin ikapit? Yung Efeso 4:32. Sister Atamosa. Kasi totoo naman po talaga na madali lang ikomento. Pero napakahirap po talaga gawin pag sa'yo na nangyari. Pero binanggit po kasi dito nung sa Efeso 4:22, binanggit po nung marginal reference sa Mateo 18:35 na kung hindi natin gagawin ng seryosong bagay po pala ito, kasi hindi ka rin papatawarin ni Jehovah sa langit. Kaya isang bagay na dapat pong sikaping gawin. Maraming salamat. Ay, nakita pa kayo. Doon tayo sa ating bisita sa gilid. Maganda rin yung binanggit po nung doon sa study footnote. Kasi sabi doon, maging mabait. So, yung ina-emphasize po noon. Ibig sabihin, nung time na yon, possible daw kasi, according sa Gregong pandiwa, possible na kinocultivate to ng mga sinaunang Kristiyano doon sa Efeso 4:32. Ibig sabihin po, kahit yung mga sinaunang Kristiyano, naging problema talaga nila yung pagiging mabait. Sabihin, so kung noon naging naging challenge, ngayon din, kaya expect po talaga natin na hindi talaga siya ganun kadali. Maraming salamat. Kung nahihirapan ka talagang patawarin, ano yung pwede mong isa-isip dahil sinabi ng para po, hirap talagang patawarin ito. Sister Calzo, Sherin. Lagi nating isipin kung gaano ba tayo kadalas na pinatawad ni Jehovah sa pagkakamali at mga kasalanan natin. So kung tayo paulit-ulit na pinapatawad ni Jehovah, dapat maging ganun din tayo sa ating mga kapatid. Maraming salamat. So, mindset yun, no? Pero titignan natin yung mga susunod na para po. Bukod doon, meron pang mga makakatulong. Susunod tayo para po 5. Kawikaan 19:11. Ang kaunawaan ng tao ang pumipigil sa kanya na magalit agad, at nagiging kapuri-puri siya kapag pinalalampas niya ang pagkakamali. Sa para po, sinasabi sa Biblia na tutulong ang kaunawaan para hindi tayo magalit agad kapag nasaktan tayo ng iba. Nakatulong iyan kay Rima na ilang taon pa lang na bautisado. Sinabi niya, kapag nasaktan ako ng isang kapatid o hindi ko nagustuhan ng ginawa niya, tinatandaan ko ang Kawikaan 19:11. Pinag-iisipan ko ang kalagayan at kinalakan niya at sinusubukan kong unawain kung bakit niya nagawa iyon. Sinisikap ko ring makasama siya sa ministeryo. Dahil dyan, mas nakikilala ko pa siya. Magandang payo iyan. Ngayon pa lang, pwede mo nang mas kilalanin pa ang mga kapatid. Tutulong iyan para maging mas madali sa iyo na patawarin sila kung may magawa silang nakakasakit sa iyo. Sa para po 5, anong prinsipyo sa Biblia ang makakatulong sa atin kapag may nakasakit sa atin? Sister Libres. Yung sa Kawikaan 19:11 nga, ito yung pagiging maunawain natin. Dahil kung tayo ay maunawain, naintindihan natin kung bakit sinasabi o ginagawa ng iba yung isang bagay. Baka may pinagdadaanan sila o nagkaroon sila ng hindi magandang karanasan, kaya sabihin na lang natin na kaya naman pala ganun siya. Kaya madali na itong palampasin. Maraming salamat. May nakita pa kayong katangian na dapat nating palitawin? Brother Jay, Calzo. Huwag tayong maging sensitive. Kasi yun naman ang talagang punot dulo nun eh. Tingnan mo yung binabanggit sa Kawikaan 19:11, paalala ito sa atin. Pero, minsan unawain natin eh. Pero dun sa pag-uunawa natin, dapat yung taong inuunawa din natin, may mga pagbabago rin dapat gawin. So, dapat two-way yan eh. So, ikaw at siya, nagbabago sa isa't isa para higit yung magkaintindihan. May pag-uunawaan at totoo may kakapit yung Kawikaan 19:11. Maraming salamat. Pero sa pagkakataong ito, ang kaya mo lang kontrolin muna yung sarili mo, di ba? Hindi mo pa maaaring makontrol yung iniisip at nararamdaman ng isa. Kaya doon sa footnote, ano yung ibig sabihin ng kaunawaan na pinapakita dito? Sister Umali.
binanggit nga dito na yung kaunawaan ng isang tao. Sabi na iintindihan niya kung bakit sinabi o ginawa ng iba ang isang bagay. So lagi tayong tinuturuan na give the benefit of the doubt. So baka yung kapatid, kaya malakas yung boses kasi ganun sila sa pamilya nila, malalakas talaga yung boses. O kaya naman yung kapatid, bakit ganun, baka hindi niya kinalakihan na mahilig, madalas na magsabi ng sorry. So, pwede nating isipin yung mga ganon para hindi tayo kaagad na makapag-judge o hindi tayo masaktan. Maraming salamat. Kapag nagbibigay tayo ng kaunawaan at fino-formulate natin yung maaring dahilan sa ating isipan, ano ang dapat nating naiisip? Positibo ba o negatibo? Hindi, ganyan lang talaga yan. Siraulo lang talaga yan. O kaya talagang, ano lang talaga yan, basagulero lang. Ganun ba ang ano natin? Para, yung ba yung pagpapakita ng tunay na kaunawaan na binabanggit nung para po natin? Sister Licanda. Kailangan lang po natin para maging positibo tayo, isipin lang po natin lagi na baka mayroon siyang problema, kaya ganun siya, or mayroon siyang iniisip na iba. Ako ganun lang po iniisip ko para hindi ako masaktan. Maaari nga hindi pa lang nakapag-breakfast yan, kaya talagang mainit ulo, kaya kung ano-ano sinasabi. Brother Belmonte. Sa Kawikaan 19:11, yung kaunawaan po kasi para siyang preno ng damdamin natin na hindi nito agad pinatitigil ang sakit, pero tinutulungan tayo nito na wag basta kumilos ayon dito. Kaya kung yung mindset natin, katulad ng komento ni Sister Maria, madali nating palampasin yung mga bagay-bagay. At yung pagpapalampas kasi hindi siya paglimot, kundi yung isang decision po siya na para lang hindi masira yung kapayapaan po ng kongregasyon. Maraming salamat. May nakita pa kayong punto? Brother Alan, ating speaker. Maganda po yung ipinayo ng paragraph. Sinabi dito, para mas madali pala natin mapatawad yung iba, maganda kilalanin natin sila. So maglaan tayo ng time para unti-unti natin silang makilala. Sa gayon, malaman natin ano ba yung talagang ugali niya, bakit siya ganito. Kasi kapag kilala pala natin yung isa, mas madali natin silang mapatawad. Maraming salamat. Pakita yung larawan. Tingnan natin, komentuhan natin yan kung paanong ipapakita ng isa yung mga tinalakay natin sa para po. Brother Mata? Sa larawan dyan, makita natin sa bandang kaliwa na dalawang brother sa labas ng Kingdom Hall. Habang may ginagawa sila, hindi sila nagkakaintindihan, hindi sila nagkakaunawaan. Kita natin, negatibo yon. Sa bandang kanan naman, nakita natin yung kaunawaan ngayon ng bawat isa. Naging positibo sila sa isa't isa. Ginawa nila yung bagay na patuloy na magkaisa sa tungo sa tunay na pagsamba. Nagkakasama sila sa ministeryo. Kaya isang aral pa doon, na kung tayo ay masipag sa ministeryo, may iwasan talaga natin ang di pagkakaintindihan, ang di pagkakasundot sa loob ng kongregasyon. Tutulungin sa atin na magtaglay ng mabubuting kaunawaan, katangian na isa kaunawaan. Maraming salamat. Maaaring nagtataasan na ng boses, no? Kasi napatingin yung nando sa likod, Brother Tom Villavicencio. Kadalasan kasi kapag merong hindi pagkakaunawaan, lalong-lalo na sa minisyo, iniiwasan siyang makapartner. Pero maganda pala yung payo sa atin dito sa paragraph. Sikapin mong makasama siya para higit mo siyang makilala. At tutulong yun para madali mo siyang, halimbawa may nasabi sa yung hindi maganda, madali mo siyang mapapatawad. Oo. Tama yun, no? May sabi, keep your friends close and your enemies closer. Hindi, joke lang. Hindi yun yung tama dito. Brother Talisora. Yung pagsama mo kasi dun sa ministeryo, dun sa taong nakasakit sa iyo, ay makikita mo yung kanyang magagandang katangian. At baka isang parte lang yung nakita mo nung napagsalitaan ka ng mabigat. Pero pag nakita mo yung kanyang mga katangian sa ministeryo, ayan, madali mo siyang matatanggap at mapapatawad. Ayun, kaya pala malakas ang boses, bingi lang pala talaga siya. No, kaya pasigaw lagi niyang salita, di ba? Brother Calso, iba pang punto. Kaya nasa larawan na yan, ang tanong madali bang gawin yan? Hindi madali. Kasi hindi tayo sakdal. So kailangan talaga ang pagsisikap. Yamang iminungkahi ito ng governing body, check na mabuti. Kaya sikapin natin, kapag kaganyan nangyari sa atin, gawin na natin ito. Kahit mahirap.
Hindi naman kasi imposible, mahirap lang, pero kailangan ng pagsisikap. Maraming salamat. Tingnan natin iba pang punto para po sa is. Ano ang pwede mong gawin para maging mas malapit ka sa mga kapatid? Habang mas nakikilala mo ang mga kapatid, sikaping mag-focus sa magandang katangian nila. Ginawa yan ni Mark, isang brother na bago pa lang nabautismuhan. Noong mas nakakasama na niya ang mga kongregasyon niya, mas napansin niya ang mga kahinaan nila. Sinabi niya, naisip ko na nakapokus na pala ako sa maliliit nilang pagkakamali. Pero walang-wala yon sa kasamaang ginagawa ng mga tao sa mundo. Hindi makakatulong kung iisip-isipin ko ang mga kahinaan ng mga kapatid. Kaya nag-focus ako sa mga gandang katangian nila. Kung gagawin mo rin yan, magiging mas malapit ka sa mga kapatid. Sa is, ano ang pwede nating gawin para maging mas malapit tayo sa mga kapatid? Sister Libres. Ayun nga, focus na lang tayo sa magagandang katangian nila. Lahat naman kasi tayo may kanya-kanyang kahinaan. Kasama na nga rin ako dyan. No? Si Mark, nung una kasi dito, no, mas napansin niya yung kahinaan at maliit na pagkakamali ng mga kapatid. Pero napag-isip-isip niya na mas matindi pa pala naman yung ginagawin ng mga taga-sandibutan kumpara sa mga kapatid. Kaya malaki yung naitulong sa kanya na mag-focus na lang doon sa mga magandang kapatid at maging malapit tayo sa kanila. Maraming salamat. Sister Calso, Ampi. Ang pag-ibig, sikreto sa atin bilang mas malapit tayo sa isa't isa. Maraming salamat. Maraming napagtatakpan yun, no? Yung pag-ibig. At pagkilala mo talaga, kahit makagawa pa yan, medyo napapalampas natin. Kaya pero pansinin natin, no? Hindi pa rin madaling gawin yung mga tinatalakay natin sa pagkakataong ito. Maraming practice na kailangan natin gawin o kaya panalangin para tayo ay tulungan. Isa pang aspeto na maaaring kaharapin ng isa, hinahanap-hanap mo ang mga iniwan mo na para po 7. Noong malaman mo ang katotohanan, siguradong gustong-gusto mong iwan ang sanlibutan ni Satanas. Baka naisip mo, hindi na ako babalik doon. Pero noong may problema ka na, baka naalala mo ang mga iniwan mo para mapaglingkuran si Jehovah. Baka hinanap-hanap mo pa nga ang mga iyon. Halimbawa, may mga kapatid na iniwan ang magandang trabaho nila kasi nauubos doon ang oras nila. Iniwasan naman ang iba ng malalapit nilang kaibigan noong mag-aral sila ng Biblia. Inihinto naman ng ilan ang isang maling gawain na gustong-gusto nila noon, pero ayaw ni Jehovah. Siguradong malulungkot si Jehovah kung mapapalayo sa kanya ang isang Kristiyano dahil binalikan niya ang mga bagay na iniwan na niya noon. Ano ang pwede mong gawin para hindi yan mangyari sa iyo? Sa 7, bakit posibleng hanap-hanapin natin ang mga iniwan na natin? Sister Umali. Pwede kasi nating maisip yung buhay natin noon. Halimbawa, baka masarap yung buhay natin noon, walang bawal. Tapos ngayon, baka marami tayong iniiwasan. Tapos baka malaki yung sahod. Tapos ngayon, part-time lang, mas marami yung time na ginugugol sa spiritual. Tulad nga nung binanggit dito sa bilang yung mga Israelita, naalala nila yung buhay nila sa Egypt. Di sila nakontento. Pero kung iisipin, di naman talaga maganda yung buhay nila sa Egypt kasi alipin dun sila at sinasaktan. Ganon din, baka iniisip lang natin, maganda talaga yung buhay natin kung hindi natin iniiwan yung mga yon. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga. Oo, pero pansamantala lang minsan yun di ba? Pero may burst pa rin na maiisip mo yung mga dati mong nawala. Maaaring maka-apekto yun. Sister Manalo. Sa katulad din po na paraan, iniwan ko po yung regular na trabaho ko. Iniisip ko po kasi kung doon malaki yung sweldo, pero iniisip ko yung mas mahalaga si Jehovah sa akin ngayon. Maraming salamat. Napakagandang adjustment na ginawa. Brother Eril? Francisco? Normal po kasi kapag nag-take the risk tayo or kapag may sinasakripisyo tayo,
once na nahihirapan tayo sa isang bagay o nadismaya tayo, parang gusto natin bumalik sa comfort zone o sa mga nakasanayan natin. Pero kung titignan natin yung mga pagpapala ni Jehovah sa inaharap, yun yung tutulong para magpatuloy tayo. Oo. Brother Umali. Tama yun. Binanggit yung salitang dismaya. Expectation kasi ng isang bagong baptize, pag iniwan ko yung full-time kong work, sunod-sunod yung pagpapala. Lalong naghirap, lalong dumami ang problema. Balik na lang ako sa full-time na work. Iwan ko yung mga best friend kong worldly. Maraming kaibigan akong kapatid. Nakita yung kahinaan ng kapatid, kaya nagsisi. Kaya minsan yung dismaya, nadidismaya sila mismo kay Jehovah. Kaya parang tuloy, iniisip ng isa, sayang pala, dapat hindi na ako nagpabaptize. Oo. Talaga nang hihinayang yung iba. Sister Barce. Tulad po ng, karagdagan lang po ito, tulad ng nabanggit na tungkol sa mga Israelita noon na habang naglalakbay sila galing Ehipto, papunta sa lupang pangako, ang kinakain nila noon ay mana. Nagbulong-bulungan sila, puro na lang daw mana ang nakikita nila. Kaya nagreklamo sila, sabi nila hindi na nila nakakain ang napagkain. Samantalang noong nasa Ehipto raw sila, nakakain nila ang isda, karne, may binanggit pa nga dito, pakwan, peras at marami pa. Ang hindi nila alam na nasa isipin nila na ang lupang pangako na ibinigay sa kanila ni Jehovah, mayroon doon na mas marami pang pangangailangan. Binanggit nga doon yung pulot-pulot pukyutan na ibig sabihin noon, mas maalwan sila doon at maraming masasarap na pagkain. Maraming salamat. Sister Hirotani. Katulad nga nung minsan naiisip natin, yung saya noong kasama natin yung mga kaibigan na hindi saksi, hindi maiwasang, yung ikumpara mo yung buhay mo noon na walang bawal, nagagawa ang gusto at luho sa katawan. Pero pinagsasabihan tayo na wag nating kakalimutan ang magagandang bagay na ginawa sa atin ni Jehovah ngayon. Dati hawak mo yung beat, no? Ngayon, Bible na yung hawak mo. Balikan ko na kaya yung dati kong hawak, dati kong ginagawa. Yung mapapasaya kaya ako noon. Kasi ang saya-saya nila ngayon eh. Di ba? So, makikita natin na maaaring may panghihinayang yung bawat isa. Anong makakatulong sa atin? Tingnan natin yung halimbawa sa para po 8. Mabasa sa Biblia ang halimbawa ng mga tao na may mga iniwan din para makapaglingkod kay Jehovah. Posible kaya na hinahanap-hanap nila mga iniwan nila? Tingnan natin ang halimbawa ni na Abraham at Sarah. Para masunod si Jehovah, iniwan nila ang magandang lungsod ng Ur at tumira sa mga tolda. Posibleng naiisip nila paminsan-minsan ang komportableng buhay nila noon sa Ur. Pero kung patuloy nilang inisip na sana makabalik sila sa dati nilang buhay, baka matukso silang bumalik sa lungsod na iyon. Pero imbes na gawin iyan, nag-focus sila sa mga pangako ni Jehovah sa hinaharap. Ano ang matututuhan natin kina Abraham at Sarah? Pag napapaisip tayo lalo nang balikan yung mga dati ng nating ginagawa. Sister Di Macali. Hindi nga po naging madali yung pagsunod ni na Abraham at Sarah kasi para masunod po nila yon, iniwan po nila yung magandang buhay nila sa lungsod ng Ur at tumira lang po sila sa tolda. Pero siguro naisip nila na paminsan-minsan yung magandang komportable nilang buhay nila sa Ur. Pero nakalagay dito, naka-italize na patuloy nilang iniisip na sana ay bumalik sila, makabalik sila sa dati nilang buhay or baka matukso sila sanang bumalik doon sa lungsod na yon. Pero imbis na gawin yon, ang maganda po ay nag-focus sila sa pangako ni Jehovah sa hinaharap. Maraming salamat. Madali ba yung sakripisyo na ginawa ni na Abraham at Sarah? Para sabihin, kalimutan mo na lang yan. Sister Masangkay. Okay lang yan. Hindi ganoon kadali pero sobrang tibay nung pananampalataya ni Abraham at Sarah. Sa katunayan, doon sa teksto na nabanggit, umalis sila kahit hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kaya ibig sabihin,
ang matututunan ko po dito. Minsan may mga bagay na hindi ko maintindihan kung bakit ibinigay ni Jehovah yung mga utos niya, pamantayan niya. Pero mahalaga pala na isipin ko parati kung gaano kaganda yung pangako ni Jehovah sa hinaharap. Maraming salamat. Sa Zoom tayo, merong karagdagang punto. Brother Mejulio. Yung buhay kasi ni Abraham at saka ni Sarah, sabi rito, komportabling buhay. Imagine niyo yung lugar lang nila, yung bahay nila, mayroong 20 kwarto. At hindi pa naman usong aircon, pero napakaganda ng buhay nila. Kaya isang hamon yun na iwanan nila. Pero sabi dito sa paragraph, kung patuloy, yung punto ron kung patuloy nilang inisip. Ibig sabihin, binura nila sa isip nila yung nakaraan at nagtutok sila sa hinaharap sa pangako ng Diyos ni Jehovah. Nakita natin yung patuloy, no? Pero maaaring sumasagi pa rin sa isipan nila yun. Sure yun. Pero makikita natin, hindi nila ginawa. Susunod na para po tayo. Tingnan naman natin si Pablo. May mga bagay na iniwan si Apostol Pablo para makapaglingkod kay Jehovah. Bago siya maging Kristiyano, pinag-aralan niya ang kautusan ng mga Hudyo mula sa kilalang gurong si Gamaliel. Pwede sana magkaroon ng prominenteng posisyon si Pablo sa Judaismo, pero iniwan niya ang lahat ng iyan nang tanggapin niya ang mabuting balita. Naging madali ba ang buhay niya pagkatapos niyan? Hindi. Nakaranas siya ng pananakit, pagkabilanggo, at di magandang pagtrato mula sa mga Hudyo. Kung nag-focus siya sa hirap na dinanas niya at ikinumpara iyon sa buhay niya noon, baka maisip niyang mas mabuti pang hindi na lang siya naging Kristiyano. Pero hindi niya ginawa iyan. Nag-focus siya sa pribilehiyo niyang maging tagasunod ni Kristo Jesus at sa napakaganda niyang pag-asa sa hinaharap. Para kay Pablo, di mapapantayan ng mga sakripisyong ginawa niya ang mga pagpapalang iyan. Basahin natin Filipos 3, 7, 8 at 13. Tatlong talata. Sister Chares. Pero dahil si Kristo, itinuring kong walang halaga ang mga bagay na napakahalaga noon sa akin. Higit pa riyan, tinuring ko ring walang halaga ang lahat ng bagay dahil sa nakahihigit na halaga ng kaalaman tungkol kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Alang-alang sa Kanya, tinalikuran ko ang lahat ng bagay at itinuring na basura ang mga iyon para makuha ang pabor ni Kristo. Mga kapatid, hindi ko iniisip na nakuha ko na iyon, pero ito ang tiyak. Hindi ko na inaalaala ang mga bagay na nasa likuran at buong lakas akong tumatakbo para sa mga bagay na nasa unahan. Maraming salamat. Sa parapo 9, ano ang tingin ni Apostol Pablo sa mga bagay na iniwan niya? Sister Marilyn Nuestro. Itinuring niya itong basura o walang kabuluhan. Kaya hindi niya pinanghinayangan kahit pa magiging maganda ang buhay sana niya. Nasa isip niya lang yun. Baka hindi naman talaga yun ang magiging buhay niya. Baka mapariwara pa siya o mapahamak. So, kung ikukumpara lagi, talagang may tendency na balikan. Pero dahil hindi na nga niya pinanghinayangan, nag-move on siya at tiningnan niya yung positibong mga bagay na ang isinakripisyo niya para kay Jehovah, ang siyang pinakamahalaga at yung mga blessings na tinatanggap niya, yun ang binilang niya. Kaya naging worth o sulit lahat ng mga hirap at sakripisyong dinanas niya kapalit ng magandang relasyon niya kay Jehovah. Maraming salamat. Maraming naranasang problema si Pablo pero nasabi niya pa rin yun. Brother Francisco. Kaya isa nga po sa mga natutunan ko na maging matalino sa pinapasok nating karera. Kasi kung minsan ang hirap bitawan ng isang bagay kapag marami na tayong sinakripisyo. Halimbawa ba, sinakripisyo natin panahon, lakas at makapanga yung spiritual na mga bagay para sa secular na bagay. Kaya kung iisipin natin, parang hirap niya bitawan. Pero kung pa-priority natin mga spiritual na magawain, para pag dumating sa punto na kailangan natin isanin, madali na lang ito, walang halong panghihinayang. Maraming salamat. Doon sa binasang teksto sa Filipos 3:13, nung iniwan ni Pablo, yung mga bagay na yon, ano yung nagawa niya? Sister Vasquez, Lilia.
Maganda yung binanggit niya na yung mga bagay na itinapon niya sa likuran niya, hindi niya na nililingon. Kundi yung mata niya nakapokus sa harapan. Ano yung focus niya? Yung pag-asa na ibinigay sa kanya ng Diyos na Jehovah. Oo, di ba? Hindi siya pa atras, tumakbo. Hindi pa sulong lang. Sister Atamosa. Kaya karagdagan po doon na, nung tinalikuran po niya yun at tiniring na walang halaga, ang ginawa na lang po ni Pablo akayin sa payo ng Panginoong Hesus ay yung pag-isipan, yung tagang pinaka-importante sa buhay niya at yun nga po yung maging tagasunod ni Kristo. Maraming salamat. Brother Barce? Kasi kung titingnan natin si Pablo, noong panahon siya, talagang pwede siya maging tagumpay. Pero dahil nabasa niya yung katotohanan, ito ay talagang nag-focus siya doon. Pero kung titingnan natin, napakahirap yung dinaanan niya. Ngayon, kung wala siyang pag-ibig at lakas loob at nagtitiwala sa Diyos na Jehovah at Kristo, hindi niya itong tatagumpayan. So ang ginawa niya ay magtiwala, manalangin at kumilos ayon sa kagustuhan ng Diyos na Jehovah. Matatagumpayan lahat natin yan. Maraming salamat. Tingnan naman natin ngayon kung ano pa yung makakatulong sa isa na makalimutan o matalikuran ng mga bagay na ito para po, Gis. Ano ang aral? Kung naisip mo ang mga iniwan mo noon para maging Kristiyano, alalahanin din kung bakit mo tinalikuran ang mga iyon. Ikumpara ang mga iniwan mo sa mga pagpapalang mayroon ka ngayon. Halimbawa, kaibigan mo ang kataas-taasan ng buong universo. Marami kang kapatid sa espiritual na nagmamahal sa iyo. Napakaganda rin ang pag-asa mo sa hinaharap. Kung lagi mong pag-iisipan ang mga pagpapalang natanggap mo mula noong maglingkod ka kay Jehovah, hindi mo na hanap-hanapin ang mga bagay na iniwan mo na. Basahin natin Marcos 10:29-30. Kay Gab tayo. Brother Aragon. Sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng umiwan sa kanilang bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, ina, ama, mga anak, o mga bukid alang-alang sa akin at alang-alang sa mabuting balita, ay tatanggap ng 100 ulit na panahong ito ng mga buhay. Mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina, mga anak at mga bukid, kasama ng mga pag-uusig at sa darating na sistema ay ng buhay na walang hanggan." Maraming salamat. Tanong, sa para po, Gis, ano ang dapat na lagi nating pag-isipan? Gaya nung binanggit sa teksto. Sister Calso, sharing. Lagi nating isipin na lahat ng ating mga sacrifices, lahat ng mga bagay na tinalikuran at iniwan natin, walang-wala ito sa kalingkinan ng mga pagpapalag na tatanggap natin sa ngayon at matatanggap pa natin sa hinaharap. Maraming salamat. Tingnan natin yung larawan. Pakikomentohan yung larawan dyan. Sa para po, Gis. Yan, ano nakita natin dyan. Brother Magpile. Pansinin natin doon sa bandang kaliwa, yung dalawang sister, naghahanda na sila para mag-cart witnessing. Napansin nung naka-orange, yung field, siguro yung laruan ng soccer. Naisip niya yung nakaraan niyang buhay noon, atleta siya pala dati. Kaya imbis na nag-focus siya doon, nag-focus siya dito sa kanan. Yung nag-focus siya doon sa pagka-cart nila at marahil yung napangaralan niya, sabi doon sa caption, maaaring ka-teammate niya to dati. Kaya naging matagumpay siya doon sa nagawa niyang pagpapala, yung paglilingkod sa larangan. Oo. Sister Hirotani. Ito nga kung isipin kung bakit natin iniwan at
tinalikuran ng buhay natin noon. At ikumpara natin ang mga pagpapalang mayroon tayo ngayon. Isipin na lang, kaibigan natin si Jehovah, na ang kataas-taasan sa buong mundo ay universo. Mga kapatid na espiritu na nagmamahal sa atin, napakagandang pag-asa sa hinaharap. At mga pagpapala na tanggap natin mula noong naglingkod tayo kay Jehovah. Hindi na natin hahanapin pa ang bagay na iniwan na natin. Yeah, nagkaroon ka ng brothers and sisters worldwide. Pwede niyong itest yan. Subukan niyo pumunta sa ibang bansa at i-welcome kayo ng mga kapatid. Brother Umali. Minsan, sa mga kwentuhan natin sa mga kapatid, tinatanong natin yung bawat isa, ano kaya ang buhay natin ngayon kung hindi tayo saksi? Baka iba sa atin, patay na. Yung iba nakakulong, o yung iba tambay. Pero dun sa picture, kung babalikan natin, mas masarap sa pakiramdam na akayin yung isang dating kakilala sa buhay na walang hanggan kesa akayin siya dun sa championship kasi pansamantala lang yung tagumpay ng sanlibutan eh. Pero doon sa caption, sa description, sinabi, baka dati niyang ka-teammate. So, ibig sabihin, mas sulit yung sakripisyo na karir na pinili ng isa kesa dun sa lumang sanlibutan na pinili niya. Maraming salamat. Sister Atamosa. At karagdagan pa, napakabuti po ni Jehovah eh. Kasi doon sa larawan sa kaliwa, maaring di naman naaalis talaga nalulungkot ang isa kapag nababalikan niya yung naiwan niya, nakaka-apekto. Pero napakabuti ni Jehovah kasi doon sa cart, binuhay muli ni Jehovah yung pag-asa niya. Kasi nung ipinakipag-usap naman niya, yung tungkol sa maaring naikwento niya kung ba't naging masaya naman yung buhay niya nung pinagpasyahan niyang iwan yung bagay na yon. Maraming salamat. Tignan pa natin isang karanasan para po 11. Tingnan natin ang karanasan ng isang sister na si Rosemary. Nabautismuhan siya noong nasa 50s na siya. Anong nakatulong sa kanya nang hanap-hanapin niya ang mga bagay na iniwan niya noon? Ikinuwento niya. Noong una, namiss kong magpasko. Kasi iyon ang panahong nagkakasama-sama kaming pamilya. Gustong-gusto kong magbigay ng regalo sa mga mahal ko sa buhay. Natutuwa akong makitang masayang-masaya mga bata habang nakaupo sa palibot ng Christmas tree at nagbubukas ng mga regalo nila. Ano ang ginawa ni Rosemary? Sinabi niya, nakahanap ako ng paraan para hindi ko na mamiss ang Pasko. Bawat taon, pumipili ako ng isang araw para makasama ang pamilya ko. Bigyan sila ng regalo at sabihin sa bawat isa sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Ikinwento rin ni Rosemary ang isa pang naging hamon sa kanya. Noong maging saksi ako, iniwan ako ng matatagal ko ng kaibigan. Minsan, nalulungkot ako kasi namimiss ko sila. Ano ang nakatulong sa kanya? Sumama siya sa iba't ibang sister sa pangaral. Sinabi niya, dahil doon, nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Ano ang matututuhan mo sa kanya? Kapag naimiss mo ang isang bagay na gustong-gusto mo noon pero iniwan mo na, pwede mong palitan iyon ng isang bagay na mabuti na may enjoy mo rin. Tandaan, mas maraming ibibigay sa iyo si Jehovah kaysa sa mga iniwan mo para sa Kanya. Ano ang matututuhan natin kay Rosemary? Sister Maglangit. Matututunan po natin sa experience ni Rosemary na normal lang minsan na mamiss natin yung mga bagay na iniwan na natin tulad ng mga Christmas traditions or yung mga old friends natin, lalo na kung dati ito yung mga source of happiness natin. Pero instead na mag-dwell si Rosemary doon, naghanap siya ng mga alternatives like yung pagsi-celebrate kasama ng family niya at yung paggawa ng mga bagong kaibigan sa kongregasyon. Kaya dahil dito nanatili siyang masaya at naging meaningful yung buhay niya dahil dun sa mga spiritual uplifting na mga activities. So yung lesson po sa atin, pwede rin nating i-replace yung mga dating pleasures nating na mas wholesome at spiritual na mga bagay. At laging tandaan natin na kay Jehovah, mas marami po tayong nakukuha kaysa sa nawawala sa atin. Maraming salamat. Ano pa yung nakatulong sa kanya na makaget over doon sa mga iniisip niya na nakaraan? Brother Libres. Si Rosemary, iniwan siya nung matatagal niya ng kaibigan. So, nag-focus siya sa mga kapatid. Kaya sabi dyan sa footnote, ang mga member ng kongregasyon, yung mga bina-Bible study, kasi talagang may, kuminsan,
nahihiwalay din sila sa mga kaibigan nila mga dating kaibigan. Tayo naman bilang membro ng kongregasyon, tutulungan natin yung nagba-Bible study sa kanya na batiin, welcome sila sa kongregasyon, welcome sila rito at makatulong tayo para maging bagong kaibigan nila. Kaibiganan natin sila yung mga Bible study para matulungan na hindi niya na maisip yung mga iniwan niyang kaibigan. Maraming salamat. Brother Belmonte. Ang nakatulong po kay Rosemary para makamove on sa nakaraan ay yung pagpalit po ng focus. Hindi niya po pinilit ibalik yung mga nawala, kundi gumawa po siya ng bagong, mas magandang routine at mas bagong connection. Sali po mag-focus po siya sa Pasko at dating kaibigan, sumama po siya sa mga pangangaral at nagkaroon po siya ng mga bagong kaibigan sa loob ng congregation. Dahil po doon, unti-unti po niyang na-experience na mas buo at mas masaya ang buhay kasama po si Jehovah. Maraming salamat. Tingnan natin yung huling hamon. Iniwan ng iba si Jehovah para po 12. Noong maging saksi ka, siguradong napakasaya mo kasi hindi ka na bahagi ng sanlibutan ni Satanas. Napapalibutan ka na rin ng mga tao nagtuturo ng katotohanan at nagsisikap na gumawa ng tama. Pero baka dumating ang panahon na makagawa ng kasalanan ng isang kapatid at posible pang maalis siya sa kongregasyon. Pansinin ang naging epekto ng ganyang sitwasyon sa sister na si Samar. Sinabi niya, bago pa lang akong nabautismuhan noon nang malaman kong nakagawa ng malubhang kasalanan ang isang elder at inalis siya sa kongregasyon. Muntik na talaga akong matisod noon. Hindi ako makapaniwala magagawa ng isang elder na magkasala kay Jehovah at sa kongregasyon. Siyempre, dapat talaga tayong magtiwala na mahal na mga kapatid si Jehovah at gusto nilang manatiling tapat sa Kanya. Pero, dapat pa rin tayong maging makatotohanan. Taon-taon, may ilan na naaalis sa kongregasyon. At mas mahirap tanggapin kung mangyari iyan sa isa na malapit sa atin o iginagalang natin. Anong sitwasyon ang posibleng mahirap tanggapin? Brother De Los Angeles. May kita po natin sa experience dito, itong sister na si Samar, bago pa lang po siyang baptized na sister, pero nakagawa ng isang kasalanan yung isang elder na naging sanhi ng pagkaalis nito sa congregation. Ito po ay napakahirap, lalo't yung isa ay ginagalang natin. At pwedeng isipin ng isa na bakit ito nagawa ng isang kapatid na matagal na naglilingkod kay Jehovah. Kaya isa po yung hamon sa mga bagong baptized na mga kapatid. Maraming salamat. Lalo na kung yung nakita nating nagkasala o inalis ay napaka-visible. Wag naman ako, pero alimbawa lang. Nakita nyo sa stage, laging may bahagi, o baka nga nag-Bible study pa sa inyo. Yun yung medyo mabigat pa. Di ba? Baka makadagdag yon sa problema ng isa. Tingnan natin kung anong gagawin natin kapag napaharap tayo sa ganyang problema. 13. Ano ang pwede mong gawin ngayon para hindi ka matisod kung iwan ng isang malapit sa iyo si Jehovah? Patuloy na patibayin ang kaugnayan mo kay Jehovah. Tandaan na nagpasya kang paglingkuran si Jehovah anuman ang gawin ng iba. Kaya kahit sumasamba tayo bilang pamilya at bilang kongregasyon, kailangan pa rin natin ng regular na personal na pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Ano ang pwede nating gawin ngayon para hindi tayo matisod kung iwan ng isang malapit sa atin si Jehovah? Brother Nolan Vasquez. Masakit talaga yun bilang isang saksi ni Jehovah talaga. Pero mas maganda talaga na patuloy natin patibayin ang ating kaugnayan sa Diyos. Higit sa lahat, hindi naman tayo sa tao naglilingkuran kundi sa Diyos na Jehovah tayo. Totoo, ang mga tao, mga kapatid, ay hindi naman sakdal. Makagawa talaga tayo makakasala. Pero, isa lang dahilan dyan kung bakit tayo ay patuloy na maglilingkod dahil si Jehovah ang ating pinaglilingkuran. Maraming salamat. Sister Calso. Sa pagpapautismo, sa harapan ng Diyos na Jehovah, personal natin kagustuhan. Bakit tayo at saka ang ating malapit na kaugnayan sa Kanya mananatili ito? Kahit sumamba tayo bilang isang pamilya sa kongregasyon,
Kailangan natin personal na pagbabasa ng Biblia at regular na panalangin. Maraming salamat. Tignan natin kung ano matututan na natin kay Apostol Pedro 14. May matututuhan din tayo sa ginawa ni Apostol Pedro noong marami sa mga alagad ang huminto sa pagsunod kay Jesus. Baka hindi rin naintindihan ni Pedro ang sinabi ni Jesus ng pagkakataong iyon. Pero pansinin ang sinabi ni Pedro sa Juan 6:66 hanggang 68. Imbes na mag-focus sa ginawa ng iba, nag-focus siya sa mga katotohanang natutuhan niya kay Jesus. Dahil dyan, hindi huminto si Pedro sa paglilingkod. Ganyan din ang pwede nating gawin ngayon. Patuloy nating pahalagahan ang mga natutuhan natin at manatili tayong tapat kay Jehovah. Tandaan, ano man ang gawin ng iba, hindi niyan mababago ang mga katotohanang natutuhan natin mula sa organisasyon ni Jehovah. Ganito ang sinabi ni Samar na binanggit kanina. Lagi kong iniisip, kapag may ginawang mali ang isang tao, hindi ibig sabihin na ganoon na rin ang lahat ng kapatid o ang buong organisasyon. At anuman ang gawin ng iba, hindi nun mababago ang katotohanan na napakabuting Diyos ni Jehovah. Basahin natin 1:6, 66 to 68. Sister Aragon, Sab. Dahil dito, marami sa mga alagad niya ang bumalik sa mga bagay na dati nilang iniwan at hindi na sumunod sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa 12 apostol, "Gusto rin ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan." Sa 14, maraming salamat. Ano ang matututuhan natin kay Apostol Pedro? Dito tayo sa harap. Brother Ponayo. Matututunan po natin na imbis na mag-focus po tayo sa kahinaan ng mga kapatid, mag-focus po tayo dun sa mga natututunan po natin po sa Bible. Maraming salamat. Nakita pa kayong punto? Brother, may Julio sa Zoom. Maganda yung sinabi ni Apostol Pedro doon sa binanggit na teksto. Although, totoo naman, nagkakasala yung mga tao, yung mga kapatid, dahil hindi tayo sakdal. Pero ang katotohanan hindi nagbabago. Ano yung katotohanan? Na tayo nasa loob ng isang tunay na kongregasyon. At kung ikaw ay aalis, ikaw ang lugi. Kasi wala nang ibang katotohanan maliban sa kongregasyong Kristiyano ng mga saksi ni Jehovah. Wala ka namang ibang mapupuntahan, kundi yung mga saksi ni Jehovah lang talaga nagtuturo ng katotohanan. Kaya ganyan na naging pangmalas ni Pedro. Ikaw ang nagsabi ng buhay. Saan pa kami pupunta? So, dapat, ganun din ang determinasyon natin. Ano man na mangyari, maging determinado tayong manatili sa organisasyon ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Sister Nuestro. Maganda rin ang pangmalas na binanggit ni Samar. Sabi niya, lagi kong iniisip, kapag may ginawang mali ang isang tao, hindi ibig sabihin na gano'n na lahat ng kapatid o yung organisasyon. Kaya ano man gawin ng iba, ang mahalaga, kung biguin mo naman tayo ng tao o ng kapatid o mga mahal natin sa buhay, pero si Jehovah hindi tayo bibiguin kailanman. Kaya yun ang katotohanan na napakabuting Diyos ni Jehovah. Kaya magpatuloy tayo. Brother Ahona. May mga bagay na magkami sa binabago ang mga turo natin. Madalas yan. At may ilang mga kapatid, nag-agam-agam sila. Bakit ganun lagi? Kung ang iba kung isa ay critical na mag-isip, baka matisod siya doon. Pero tandaan natin, may mga bagay talaga hindi natin maunawaan, pero alam natin na si Jehovah ay talagang maibigang Diyos at alam niya anong ginagawa niya sa kanyang organisasyon. Katulad ni Pedro, manatili dahil tayong tapat kahit mayroon tayong mga bagay na hindi pa naintindihan. Yun, patuloy na umalinsabay. Para po 15. Tingnan ang halimbawa ni Emily. Isang linggo pa lang siyang nabautismuhan nang iwan ng nanay niya ang pamilya nila at maalis sa kongregasyon. Sinabi ni Emily, "Hindi ko akalaing mangyayari iyon. Iyon ang pinakamatinding hamon na naranasan ko kasi namiss ko talaga siya." Ano ang nakatulong kay Emily? Sinabi niya, "Alam kong hindi ako nag-iisa. Napakalaking tulong sa akin ng papa ko. Nandyan din ang mga kapatid ko sa kongregasyon na para ko ng pamilya. Lahat tayo nakakaranas ng mga problema. Kaya napakahalagang maging malapit tayo sa mga kapatid para mapatibay natin ang isa't isa."
Hindi mo na kailangang maghintay na magkaproblema ka. Sikapin mo nang patibayin ang kaugnayan mo sa mga kapatid ngayon para anuman ang mangyari sa hinaharap, alam mong may mga kaibigan kang magpapatibay sa iyo. Ano ang matututuhan natin kay Emily? Sister Umali. Mahalaga nga na meron tayong malapit na kaugnayan sa ating mga kapatid para pag nagkaroon tayo ng problema, meron tayong malalapitan, mapapatibay nila tayo, at meron tayong kaibigan na malalapitan. Maraming salamat. Kita dito binanggit hindi mo na kailangang maghintay pa para magka-problema ka bago maghanda. Ganda ng binanggit ng parapo Tingnan natin pa kung ano yung mga tatandaan natin. Uling 2 parapo, 16 at 17. Tandaan din na dinidisiplina ni Jehovah ang mga mahal niya. Gusto niyang makabalik sa kongregasyon ang lahat ng inalis. Kaya kung naalis sa kongregasyon ng isang malapit sa iyo, makakaasa kang gagawin ng mga elder ang lahat para tulungan siyang makabalik kay Jehovah. Natalakay natin ang ilang hamong pwedeng mapaharap sa atin pagkatapos ng bautismo. Baka maisip mong mahirap ang mga iyan, pero hindi mo kailangang mag-alala. May magagawa ka na ngayon pa lang para mapaghanda ng mga hamong iyan. Huwag mo rin kakalimutan na handa kang tulungan ng Diyos na Jehovah. Mula pa noon, tinutulungan ka na niya at patuloy niyang gagawin iyan magpakailanman. Lagi kanyang bibigyan ng lakas na harapin ang anumang hamon para hindi ka sumuko. Basta't umaasa ka sa tulong ni Jehovah, walang anumang problemang makakapaghiwalay sa iyo mula sa Kanya. Maraming salamat, Brother De Los Angeles, sa pagtulong sa amin sa pagbabasa ng mga parapo. 16. Ano ang dapat natin tandaan? Brother Umali. Na yung disiplina, parte yun ng pag-ibig ni Jehovah. Nagtitiwala tayo sa Kanya. Yung mga elders kaya, tiwala kaya akong gagawin nila yon? Doon sa 2 Timoteo 2:24-25, hinuhubog ni Jehovah yung mga pastol para yung gusto niyang mangyari, yun din yung gagawin ng mga elders. Halimbawa, last week, merong schooling yung mga mahal nating mga elders para maging qualified sila, magawa nila yung nandun sa picture, maibiging ibalik, isaayos yung kaugnayan ng inalis doon kay Jehovah. Oo, no? Kaya makikita ninyo talagang hindi lang basta pinababayaan sa loob ng organisasyon. Gusto mo umalis? Sige, bahala ka. Babalik ka rin naman. Hindi ganun. Hindi ganun yung mindset ng mga elders, kundi talagang tinutulungan nila sa'yo. Gaya nung pinakita sa larawan. Sa huling para po, saan tayo sigurado? Kay Jong. Makakasigurado tayo na lagi kanyang bibigyan ng lakas na harapin ang anumang hamon para hindi ka sumuko. Basta umasa ka sa tulong ni Jehovah at patuloy niya yung gagawin magpakailanman. So, walang anumang problemang makakapaghiwalay sa iyo mula sa Kanya. Maraming salamat. Sa repaso mga tanong tayo, paano mo mapapaghandaan ang mga posibleng hamon na ito? Una, nasaktan ka ng isang kapatid. Sister Magallanes. Mindset natin dapat kahit ang mga kapatid na matagal ng saksi is hindi perfect. Kaya instead na mag-focus sa mga maling nagawa nila or mga nasabi ng mga kapatid, mag-focus tayo sa mga magagandang katangian nila at maging maunawain din tayo kung bakit kayo nila nasabi yun or nagawa sa atin. Maraming salamat. Magpakita ng empatya, no? Tingnan natin yung background na. Susunod, hinahanap-hanap mo ang mga iniwan mo na. Ay, sarap sana ng buhay ko noon. Sister Barce. Kung napapaharap na tayo sa mga hamon sa buhay, imbes na mag-focus dito laging nasa mindset na natin yung mga papalang dumating na sa atin at yung mga darating pa sa atin. At isipin natin na si Jehovah nandyan lang lagi, na ano man ang hilingin natin sa Kanya, check na nandyan siya palagi. Maraming salamat. Huli, isang malapit sa iyo ang inalis sa kongregasyon. Sister Maglangit. Magtiwala po tayo sa discipline ni Jehovah at irespeto po natin yung arrangement ng mga elders. Iwasan din po natin yung mga
unnecessary contact natin na pwedeng makasira dun sa spiritual focus natin. Pero patuloy po natin na ipag-pray yung mga taong iyon na sana makabalik sila kay Jehovah. Ano yung tatandaan natin? Kapag may inalis sa kongregasyon, titigil na ba ako? Ganun ba? Brother Belmonte? Yung pag-alis po ay layunin po rin ng disiplina at makakatulong sa kanila para makabalik po yung mga nagkasala. Oo. At yung kaugnayan natin kay Jehovah ay mas importante doon, yung personal na kaugnayan natin. Maraming salamat sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, mga unbaptized publishers, mga nag-iisip, magbabautismo sa mga 3 artikulo na natalakay natin, nakita natin yung kahalagahan nito, yung mga hamon na napapaharap sa inyo ngayon pa lang, at yung mapapaharap sa inyo sa hinaharap, ano yung kailangan natin gawin? Paghandaan. Oo, hindi namin sinasabi na madali lang yan, madali lang maging saksi. Ang dami dito, medyo mahirap gawin. At kahit kami na matagal ng saksi, nahihirapan pa rin minsan na ikapit ito. Kaya anong kailangan natin gawin? Doon sa huling para po idiniin, umasa kay Jehovah. Alam natin na tutulungan niya tayo anumang problema na ating kaharapin dahil yung gusto natin palugdan ay siya mismo. Kaya sama-sama natin gawin yon, napaglingkuran siya. Maraming salamat sa inyo. Sarahan natin ang ating pagpupulong sa pag-awit ng huling awitin, awit bilang 154. Ang pag-ibig ay hindi nabibigo, hango sa unang Korinto 13:8, at pagkatapos ay pangungunahan tayo ni Brother Alan para sa pansarahang panalangin.